Yo, what's up, what's up, what's up mga pare ko, kamusta? Nandito na naman tayo para manghusga ng dalawang rapper na tanga. Eto na, rekta na. Pangalawang video ko na to ngayong gabi. Kanina nag-upload ako ng GL versus Lil Strokes. Sobrang solid doon, love trip yun. At ito ay pangalawang video ko na, no? Pero gaya ng dati, bago ako mag-upisa, gusto kong pasalamatan ng mga wala sa support sa mga ginagawa ko patito sa mga boss, ano ba? Shinwear, maraming salamat kay Kuya Mabagtingla sa malulupit na Shin. Sa mga trip umiscore ng mga nakaraan na suot kong Shin. Yan, PM lang kayo sa page. Shoutout sa aking pinakamalapit na inaanak, Shin Rojan aka Bosyo ng Mundo. Shoutout, nak. Gracia Worldwide kay Boss Jack Chris. Maraming salamat, Boss Jack Chris, sa mga pinadala mo noong nakaraan. Abangan nyo, susuotin ko, puro solid mga boss. Distinctive clothing kay Madam Distinctive clothing kay Madam Alex Llagas. Maraming salamat, Madam Alex, sa mga solid na distinctive. Yung mga acid wash, sobrang dami rin pinadala ni Madam. Maraming salamat. Abangan nyo, isusot ko yun dito. Egocentric kay Papa Joseph Aday. Eto, suot ko no. Jersey type, napaka-solid. Jersey shirt ba tawag dito? Di ko alam kung anong tawag dito. Pero napakaganda po. Ayan, no. Don't ba yan? Yun yan eh. Ano ba yan? Bustang inasig. Baliktad eh. Ano ba to? You ain't one. Ano yun? You ain't one. Tama ba? Baliktad kasi. Basta, egocentric. Maraming salamat, Papa Joseph Aday. Crown Manila, kay Kuya Nico Manning. No, sobrang solid niya, no? Crown Manila, mga bossing ko. Yun. Ulitin ko lang, no? Bukas po, magla-live tayo. March 2, magla-live na tayo. Maraming salamat sa mga sponsors natin na nagbigay ng mga solid na paparapol natin. Yung promise ko po sa inyo, apat na shirt. Gagawin na natin ngayon 2 cup. 4 na shirt at 2 cup para sa inyo, mga bossing ko. Sa mga maswerteng mananalo bukas, kita-kits tayo bukas. Magla-live ako dito. Hapon or gabi, basta kung naka-subscribe kayo, magno-notif sa inyo yan. Sure na to bukas. Maraming salamat. Shin, Gracia, Distinctive, Egocentric, Crown Manila. Etong battle na to, throwback tayo mga bossing ko. Ito ay battle ni Ilaya versus Kial. Etong battle na to, underrated tong battle na to, no? Sobrang hindi siya ganun nag-trend, pero tangina, grabe to. Tong battle na to. Let's go! Parehong malupit sa musika nila. Ito, nanalo si Ilaya ng coin toss. Pinili niya mauna. Flip top, pakinggan natin. Unang banat kay Ilaya. Game. Kapag sinabi kong Pinoy, sabihin niyo Abnoy! Pinoy! Pinoy! Kapag... Rally agad si Kuya. Ano dito nag-rally agad si Kuya Ilaya. Shoutout kay Kuya Ilaya. Sobrang solid yan. Sinabi kong baby, sabihin niyo Kupal! Baby! Kupal! Baby! Kupal! Kapag Baby Kupal, yun ay alter ego ni Kuya Kial. Alter ego ni Kuya Kial. Baby Kupal. Sinabi kong Kial, sabihin niyo Kupal! Kial! Kupal! Kial! Kupal! Kial, kupal ka! Sa sobra mong kupal... Sumasabay din ba sa sigaw si Kuya Kial? Kupal! Parang mga ganun din eh. Kial! Kupal! Kial! Kupal! Kial, kupal ka! Sa sobra mong kupal ay binansag ang baby kupal yung pangalan mo, ikay nagsisimula. Walang nais makipag-collab sa'yo dahil baka malagyan ng kupal yung kanta, ikay panis na similya. Dumi sa balat ng ari ng bata, ikaw yung masangsang na amoy na pinandidirihan ng mga dalaga. Kahit maligaw sa obaryo, di makapagbibigay ng anak sa mag-asawa. Salut sa tropa na nasa liga. Inilarawan agad ni Ilaya rito, no? Ang bilis mo naman, sir! Inilarawan agad ni Ilaya rito kung ano si Kuya Jopper daw, kung ano daw yung kupal. Yun, mabahong nana sa etits. Yung inaayawan daw ng mga dalaga, ano ba yun? Sige, ulit nga natin. Dire-diretso kasi si Sir Ilaya. Dumi sa balat ng ari ng bata, ikaw yung masangsang na amoy na pinandidirihan ng mga dalaga. Kahit maligaw sa obaryo, di makapagbibigay ng anak sa mag-asawa. Salut sa tropa na nasa liga, pinakamalakas mamulutan kahit walang inambag sa lamesa. Ikaw ang simbolismong di pa kaya ng bata maging mama dahil may kupal pa nga. At si baby kupal ka, di ba? Meron kang kanta ang titulo, Masakirista.
Ano yung masakirista? Ako yung nagsaliksik. Libro, diksyonaryo, internet, wala siyang resulta. Ano yung trabaho? Parang masahista? O di kaya manicurista? O nag-imbento ka ng bagong salita kasi ginagawa mo yung dalawa. Si Ilaya, no, napansin ko ano siya, para siyang spoken poetry na bumabattle ng, alam mo yun, wala siyang wala siyang paki sa crowd, basta sasabihin niya yung gusto niya sabihin o yung linyang bit-bit niya. Isa kang masahistang manicurista, di ba? Ito pa, P, ang titulo ng huli niyang kanta, Preso. Sabi niya dun siya nagmula. Sa makatuwid, lalaki rin ang iyong ina, tapos gangster ka. Alam mo ba na ang gangster di basta-basta nakukulong? Di ka ba pamilyar sa buhay ni John Gotti, Al Capone, Lucky Luciano, Michael Corleone? Ang lihitimong gangster di basta-basta nadadakip dahil may binabayarang hukom at abogado. At ang pinaka nakakatawa sa'yo, pinagsisigawan ng persona mo na gangster ka. Ngunit isa ito sa mga pinakasagradong batas ng gangster na nilabag mo. At isa pang persona mo na nakakatuwa, ikaw ay peking revolusyonaryo. Ngunit alam nyo ba na si Kial, kahit sa ilang pinuntahan namin protesta, di ko nakita kahit anino man lang nito. Kaya Kial, tigil-tigilan mo pagpapanggap. Huwag ka na dumagdag dun sa mga rapper na nagiging dahilan kung bakit hanggang ngayon kinukutya yung hip-hop. Tayo mo ng banat kay Kial! Ang tinapik dito ni Ilaya is yung pagiging peking gangster daw ni ni Kial at yung pagiging peking peking matawag siya, aktivista ba yun o basta yung mga nakikipag sa gobyerno, no? Pero hindi ko masyadong maramdaman yung presensya ni ni Sir Ilaya rito parang ini-spit niya lang yung gusto niya sabihin. Wala siyang sa crowd, wala siyang connect, hindi siya kumukonekta sa crowd, basta nag-i-spit lang siya ng tuloy-tuloy. Alam mo yung parang kinabisado niya lang talaga yung linya niya. Maganda yung message niya. Pero yun nga, para siyang spoken poetry. Pahinga natin si Kial. Yo! Sup? Kababalik ko lang. Sana bigyan niyo ako ng pampagana. Magingay naman. Yo! Halakhak! Halakhak na masakit sa tiyan niya ng habol ng karamihan sa kanila. Wala sa isip ang matutuwa at ma-inspira, nag-aabang lang na nakakatawang linya at ang ina. Naalala ko na to ulit. Si Kuya Jopper dito ay para siyang tagapagsupil ng mga joker lang, yung mga nangaasar lang, siya yung taga-supil dito. Pero sige, tuloy natin. Kaya pagkatulad natin na nagsasalita, ang tahimik ng paligid kasi iniisip nila kung anong ibig sabihin. Ano nga ba? Mangmang sa kahulugan ang naghahanap ng halimbawa. Mangmang sa kahulugan ang naghahanap ng halimbawa. Puta, gets nyo na. Hindi nyo na kailangan maghanap ng halimbawa. Hindi ko na kailangan magbigay ng halimbawa. Gets nyo na yan. Kung bakit nga ba mukha tayong tanga rito pag nagsasalita tayong dalawa. Dahil ang inaabangan lang daw ng tao ay yung mga nakakatawang linya. Wala sa ginagamit na salita ang lalim, nasalaman at pangunawa. Tutol lang naman ako sa mga ampaw na patawang wala yung sining sa pagbuo. Yung parabang tukso lang na nyagit sa kalaro. Nakakabobong pakulo ang lalakas makauto, tawang-tawa naman ang mga to. Tawang-tawa. Alam mo yung binabato yung mga rapper, binabato ni Kial yung mga MC na joker, tapos biglang binato niya rin yung crowd. Tawan-tawa naman tong mga to. Hindi alam ng crowd kung ano magiging reaksyon nila. Hindi nila alam kung mabibilib sila o maiinis sila. Para silang, ba't pati kami? Nagre-react lang kami, boss. Parang ganun yung dating. Nakakabobong pakulo ang lalakas Yun, si Kuya Jopper ay against lang naman daw sa mga joker na walang sining yung pagkatha. Baga nang aasar, tuksuhan bata, yun lang. Pero hindi siya against sa mga joker. Dun lang sa mga walang sining yung pagkatha. Pagbuo, yung parabang tukso lang na nyagit naman ako sa mga ampaw, nasalaman at pangunawa. Tutol lang naman ako sa mga ampaw na patawang wala yung sining sa pagbuo. Yung parabang tukso lang na nyagit sa kalaro, nakakabobong pakulo ang lalakas makauto, tawang-tawa naman ang mga to.
Huwag niyo masyadong gawing peryahan ang teatro ng mga makata. Maging tunay ang suporta sa kultura. Alamin ko para sa ito ginagawa namin at maintindihan niyo sana. Mabawasan man lang ang dumi sa napupulot ng mga bata. Nabawasan man lang ang dumi sa mga napupulot ng mga bata. Parang inaan niya itong platform na to, sana mas gawin pa rin nating makabuluhan yung talakayan, hindi lang puro saran pambata. Sa lipunan na mahirap umasa, kailangan kahit kalabaw at hingal kabayo hanggang sa tubuan na nabalbas kambing bawalang pahila-hilata. Habang yung mga pinaupo nyo, sinisisiw na lang tayo, mga anak ng tupa. Sobra na sila sa pambababoy, kaya magpasalamat kayo. May mga lumalabas sa lansangan para lang maakibaka. Ang inang galing ng reference na yun. Ito yung pinaka-paborito ko sa reference na... simpleng simpleng reference lang ng mga hayop, no? Pero lahat yun, balbas kambing, hingal kabayo, nakikibaka, yung mga pinaupo, sinisisiw na lang tayo, binababoy. Inang galing. Na nabalbas kambing, bawasan man lang ang dumi sa napupulot ng mga bata. Sa lipunan na mahirap umasa, kailangan kahit kalabaw at hingal kabayo hanggang sa tubuan na nabalbas kambing bawalang pahila-hilata. Habang yung mga pinaupo nyo, sinisisiw na lang tayo, mga anak ng tupa. Sobra na sila ng tupa, no? sa pambababoy, kaya magpasalamat kayo. May mga lumalabas sa lansangan para lang maakibaka. Ang inang mensahe yun, sobrang solid. Sa personal sa kanta o rap, yung realidad tinatakasan nyo, sila humaharap. Yung tinatakasan nyo sa realidad, sa rap, sila yung humaharap. Yung kumbaga, yung ayaw natin pag-usapan, sila yung tumutuligsa dun sa gobyerno, sa realidad, sa laban ng buhay, sa totoong laban ng buhay. Yung realidad tinatakasan nyo, sila humaharap. Sila yung mga umaangal pag yung sikmura nyo kumakalam. Sila yung mga tagalinis ng pinagkainan ng mga taong walang alam. Ano, boring? Walang jokes? Killjoy sa eksena? Pasensya na. Pero sana kahit minsan, sa tuwing susuot nyo yung uniforme nyo at papasok kayo sa universidad na to, maging seryoso naman kayo sa eskwela. Tangina mga mensahe ni Kuya Kial. Sobrang tagos. Huwag tayo purong patawa, di ba? Boss, di ba? Yung mga panahon na yan, wala pa ako dyan, di ba? Nandiyan na ba? Wala pa yata ako dyan. Pero, tangina, di ba? Sa mula ko dyan. Nung mga panahon siguro nandiyan ako dyan, parang tangina na, nagagay na. Hindi yung palaging hanap nyo, kuwela! Ha? May hina lang ang sumasandal sa simpatsya ng madla. Mapasaya ang tao, yun daw ang mahalaga. Tangina, anong tingin nyo sa ligang to? Show ni Vice ganda? Tangina, galing talaga. Solid. Ano tong ligang to? It's showtime, willing-willy, it bulaga. Sobrang bulok na ng sistema sa bansa. Ganun at ganun pa rin ang paksa. Bumalik ako dahil yung katotohanan, nagsasawa na akong isalin sa kanta. Kaya mga gunggong, simulan nyo na mag-imbento ng asunto ko. Wala na akong pake sa round 2 at round 3, nasabi ko na ang gusto ko. Ngayon, sa kabila ng pagtatanggol ko sa inyo, sa dami ng mga walang pakialam sa mga pinaglalaban natin, ikaw na bahala kung may gana ka pang magsalita ng di maganda laban sa akin. Ang ina mo, sige, magsabi ka naman kung masasakit laban sa akin, ha? Hindi kita sinaktan, pinagtanggol kita. Kasi alam mo bakit? Boy, di kita ay saktan, boy. Best friend kita, boy. Ay, kung napanood nyo yung ano na yun, kung napanood nyo yung video na yun, puta nakakaiyak yun. Yung batang inaaway siya ng kaibigan niya. Pero hindi niya ginagantihan. Boy, di kita ay saktan, boy. Best friend kita, boy. Di ba? Parang ganun yan. Parang ganun yan, Ilaya. Ha? Saktan mo. Tingnan natin kung kaya mo saktan, di ba? Game!
Kinilig, oh. Kinilig. Game, round 2! Sakto pala yung sinulat ko. Okay. Sa ikalawang ikot, ako'y may question at katanungan. Ano ang naging dahilan kung bakit nagbalik ka sa larangan ng bangayan samantalang mayroon namang alternatibong daan na mas alam kong inaasam-asam ang pagiging tanyag na rapper na bayaran? Konting ahit, gupit, ilang ligo, siguro pwede ka ng pagtsagaan. Magsuot ka pa ng mga garang damit para mas magarbo kang tingnan. Dahil ito, pwede ka na mag-resign sa tabloid na iyong pinagtatrabahuhan at gawin itong pangkabuti. Oo nga pala, si Kuya Jopper pala ay dating sumusulat yata siya sa mga tabloid, no? Siya yung nag-ano siya doon. Siya yung trabaho. Ang paggawa ng kantang bakya, sabay sundot ng konting makabayan para kunyari may ambag ka sa lipunan. Dito sikat ka, laman ng ASAP, Showtime, telenovela, baka magkapelikula ka, sari-saring patalastas, iba't ibang sponsor, pagkakaguluhan ka. Ito uso, di ba? Ito uso. Gumawa ng kantang bakya para mapagkaguluhan ng mga tao. At ito, yung temang makabuluhan, tingin ko di na para sa kanila yan. Hindi na para sa alam mo yun, puta, nagdalawang isip na siyang hindi niya na binabato si Kial. Yung temang makabuluhan, tingin ko di na para sa kanila yan. Dahil hinayaan na nga nila kaming makabayan na makipagbakbakan basta't marating nila ang tugatog ng kasikatan. Pag ikaw ay pinagkaguluhan ng kabataan, kinilig sa'yo, siguradong patok ang iyong pangalan. At kung sakasakali naman na ang pangalan mo'y malaos o humina, huwag kang mag-alala, andyan lang si Arik. Siguradong taos-pusong tatanggapin ang pagbabalik mo sa liga. Di ba? Ganun naman lagi eh. At pag ito'y natapos ngayong araw, di ko na alam kung gusto ko pang ituloy yung mga linya. Ayoko magsalita ng masakit na masasama dahil nasabi na niya sa unang round na binitawan niya. Yun, tumagos din kay Ilaya yung ginawa ni Kuya Kial. Tumagos din sa kanya. Alam mo yun, yung baon niya, nasira na yung baon niya. Hindi niya na lang binato. Kumbaga, dati babatuin ko ng bato. Bigyan na lang kita ng tinapay, boss. Parang ganun yun na lang yung nangyari. Mayan natin round 2. Yo! Sup? Ano ba yun? Ang dami kong dinaanan, kaya ang tagal ko nakabalik. Nagpapahinga ako, ang dami kamay na tumapik. Ayoko na sana pero parang bigla ako nanabik. Kaya hito ako ngayon nakainom. Kala mo, ek pa rin yung huli? Puta, ginawa na pala ni Kuya Kial dati to, no? Ginawa na pala ni Kial to dati. Puputulin yung rhyming, no? Kala mo, ek pa rin yung dulo. Kaya ito ako nakainom. Galing. Kala mo, ek pa rin yung huli? No, ginawa pala ni Kuya Jopper to. Kasi nakilala natin na baga mas umano to kay Kiram eh. Yung puputulin yung rhyme. Pero ginawa na pala ni Kuya Jopper to. Walang sigurado. Lahat ay pwedeng mag-iba at magbago. Kaya, gago. Tapos na kitang paboran. Lalagnatin ka na, tapos ka nang maambunan. Tangina mo. Ito na. Naalala ko na to. Putang ina, no? Lahat ay pwedeng magbago. Diba? Lahat ay pwedeng magbago. Yun nga, dito na inaano niya na lalagnatin ka na tapos ka nang maambunan. Putang ina. Ano na yun? Parang sinasabi niya rito na pwede na kitang saktan. Tapos na kitang lambingin, pwede na kitang saktan. Parang yun. Lahat ay pwedeng mag-iba at magbago. Kaya, gago. Tapos na kitang paboran. Tapos na kitang paboran. Lalagnatin ka na, tapos ka nang maambunan. Sapa, lalagnatin ka na, tapos ka nang maambunan. Harapan naman, tapos na ang habulan. Break na tayo. Ubusan na ng laman ng baunan. Tanginang galing. Tapos tama na ang habulan. Break na tayo. Ubusan na ng laman ng baunan. Break na yung recess, tapos yung laman ng baunan. Putang inang galing.
Harapan naman tapos na ang habulan, break na tayo. Ubusan na ng laman ng baunan. Huhugutin ko ang kababawan mo sa pagpapanggap na malalim. Kakapusin ka lang yan sa paghinga, magpakatotoo ka na lang para makalanghap ka ng hangin. Si Ilaya, di nyo kilala. Ewan ko ba kung bakit tinatapat to sa akin. Nagganyan-ganyan lang naman yan nung nalaos yung creep walk in Harlem. biglang bumalat ng jokes, di ba? Biglang bumalat ng jokes. Pagkatapos yung bigwasan yung mga Joker kanina, bigla siya suntok-suntokin, bigla siya bumalat ng joke. Ang ina tuloy kay Joker talaga, ulul. Di nyo kilala. Ewan ko ba kung bakit tinatapat to sa akin. Alam nyo ba, ito trivia, alam nyo ba si Kuya Joper, Kial? Sa personal, ganyan siya. Sa battle, ganyan siya. O sa napakaseryosong tao, napakalalim kausap. Pero putang na, pag nagbabatuhan kami ng mga kaululan, pag alam mo, pag nag-uusap kami ng mga jokes, putang ina, may mga jokes si Kuya Joper na hindi may isip ng Joker. Sobrang talinong jokes. Yun yung sinasabi niya kanina. Yung mga jokes na walang sining. Pag siya nag-jokes, pag si Kuya Joper nagbabato ng mga nakakatawan jokes, pag nagkukwentuhan kami, puta iba. Lap trip talaga. Nagganyan-ganyan lang naman yan nung nalaos na yung creep walk in Harlem. Nahilig lang sa talakayan at debate, kala mo uubra ka na sa ligang to. Nanalo ka lang sa bulag kasi biglang nalito. Doon ka lang naman lalamang pag yung kalaban na hinto, kaya wala ka pa rin tsansa na makapasok sa tahanan ng mga mahuhusay, di kita pagbubuksan ng pinto. Di porkit may laya ka sa pangalan mo, may laya ka na. Huwag ka masyadong nagpapakaiba, baka di mo na namamalayan na nanggagaya ka na. Bakit nandito ka ba? Naliligaw ka lang yata, magbaliktad ka ng suot. Hindi dito ang palasyo, huwag mong hanapin dito si Panot. Tangina, sumakta pa kanina, no? Yung nagano, pag sinabi kong, Pinoy ba yun? Sabihin nyo, Abnoy. Kasi magbaliktad ka ng suot. Hindi ito ang palasyo, wag mong hanapin si Panot. Dito ka ba? Naliligaw ka lang yata, magbaliktad ka ng suot. Hindi dito ang palasyo, wag mong hanapin dito si Panot. Lumugar ka dahil kung hindi, maaaring pagsimulan yan ng sigalot. Pag naririnig na ito ang pangalang Pinoy, bigla-bigla na lang nagsisimangot. Kasi si Pinoy, idol ang banda na Aegis. Ayaw niya ng mangarap. Time. Ang ina, simple lang. Katulad nun. Idol niya ang banda na Aegis. Ayaw niya ng mangarap. Ayaw niya ng mangarap para sa Pilipinas siguro. Or ayaw niya ng mga rap. Mga kanta ng rap, kantang rap. Ayaw niyang ganon. Tang ina, di ba? Napakasimple pero pasok. King inang galing. Ayaw niya ng mangarap. Banda na Aegis. Ayaw niya ng mangarap. Time. Kay Ilaya, bigla niya, alam mo yung nakaganito siya, di ba, nung round 1. Tapos ang round 2, binaba niya yung binaba niya yung salag niya. Biglang pinagsusundok sa mukha. Hindi ka na nangasalaga. Parang pinagsusundok yung mukha. Utang ina, parang ganun yung nangyari sa kanya rito. Woohoo! Tang ina, ng pinakamalaking psycho na nangyari sa battle rap para sa akin. Ito, ang pinakamalupit na psycho. Walang fake joke, walang mga fake. Ito talaga. Puki lang ina, psycho talaga. Si Naiko. Hayop. Game. Ngayong huling ikot ay pagpapalibang ko na muna ang Moro-Moro't Sarsuela dahil gagawin ko ng Punebre ang tema. Ang bilang na 1, 8 ito'y mababawasan na. Nagigil. Bilang ng mga. Nagigil ka ulit, boss, Moro't Sarsuela dahil gagawin ko ng Punebre ang tema. Ang bilang na 1, 8 ito'y mababawasan dahil papanaw sa kamay ko yung isa akong magsisilbing si Cain at kapatid. Ikaw yung pinatay kong si Abel. Hindi ka na makakabangon, papaluin kita ng tore ni Babel. Sinudog ko kalangitan para wala nang makatulong na anghel. Ang entablado ay magsisilbing himlayan mo, kiyal na palalo. Nakaririm-marim na tanawin halintulad ng malagim na engkwentro sa mama sa pano. Sa araw na 3, kukunin ng bangkay, tatarakan ng kalis sa ulo. Igagapo sa plug pool, palilibutan ng talahib na tuyo, sabay tapo ng gas
gasera, maglalagablab na naman ang tagumpay ng mga makabuluhan na artista. Kartel, Lion and the Scouts o kilala rin sa tawag na Kalis, Flagpole, Talahib, Gasera, ginamit kong sandata ang mga revolusyonaryo na Makata. Tukar sinati ang pagpasok sa inyong sistema. Hindi mo ko kilala. Kaya kong wasakin ng langit at lupa sa pamamagitan lamang ng pluma. Sa sobrang lalim ng aking mga sulat, umaabot sa impyerno ang pinsala. Sabay-sabay nagkakamatay ang mga demonyo, kaya si Satanas nasa sulok, lumuluha. Dahil ako ang nagbulong ng propesiya sa Mesaya. Ako nagpataw ng parusa sa Sodom at Gomora. Nasa aking kamay ang Alpha at Omega. Hindi pangkaraniwang mga bara na tinatawag sa Ingles na wika na God bars ng naka-God mode na mandirigmang letrista. Kaya sa mga susubok at magtatangka, muli ako magpapakilala. Ang pangalan ko yung Ilaya. Ako ang tunay na alagad ng sining na may pinaglalaban. Ako ang magsisilbing lilik na gagapa sa leeg ng kahit sinong filibustero sa iba't ibang larangan, maging duplo, karagatan, debate o balagtasan. Kung si Balakid ang harang, ituring nyo kung hangganan! Galit si Ilaya rito. Parang putang ina, pagkatapos mo akong sabihan ng mga kung ano-ano mabubuti, tapos ngayon nag-aaway, parip pala ako sa round 2. Pukin ang ina mo, eto na, babawi ako sa'yo. Parang nangyari rito. Tangin na, masolid tong round 3 ni Ilaya, pero yun nga, hindi siya nakadirekta kay Kuya Jopper. Pakinggan natin round 2 ni Kial. Yo! Sup? Ang lalim! Ang lalim nun, Keija! Ilaya. Sa sobrang lalim mo, kandi mo naman alam mga pinagsasasabi mo. Ang dami mong pinagsasasabi. Putang ina, tumulong si Pungkoron ah. Gago. Sobrang lalim, di mo na alam mga pinagsasabi mo ah. Sa sobrang lalim mo, kandi mo naman alam mga pinagsasasabi mo. Ang dami mong pinagsasasabi. Kapiranggot lang yung pinupunto. Aksayado ka sa salita, tarantado ka minuto, maayos man ang pagkakahain mo, ang pangit naman ang pagkakaluto. Tuki ng ina mo. Gago ka talaga, kuya. Sobrang ano ka. Simple lang, pero napakaganda ng mensahe. Maayos ang pagkakahain, pero ang pangit ng pagkakaluto. Itong si Ilaya, matagal na rin to. Di lang nabigyan ng pagkakataon. Di nagawang usbong noon kasi yung mga sinsulat patapon. Isa siya sa... Ang ina. Nagawang usbong noon kasi yung mga sinsulat patapon. Isa siya sa laman na makitid na panahon. Sa loob ay palagi nasasabon kaya pinilit lumabas sa kahon. Pero, kala mo nakalabas ka na. Lumipat ka lang ng pwesto. Nag-iba ka lang ng estilo, yung kay Delong ipin lang, ikaw pagkatao mo pustiso. Ilig pang magpaliwanag, bumbilya mo naman pondido. Puro ka lang rat-rat, kung bibira ka, surbuli mo na sa sentido. Ako, pag ako nakikipagsagupa, matsambahan man ako na matalo, yung kalaban ko, iniiwan ko naman na naghihingalo. Yung paningin, di lang dumodoble, nagiging 8. Namumutla di makapagsalita, parang napipingkano. Pag nakarecover na, doon lang napagtatanto na sa kabila ng lahat ay tinulungan ko pa sila na makaalis sa lungga ng pagiging bano. Napipingkano, pagiging bano. Tanginang galing. Galing ni Kuya Jopper. Di makapagsalita, parang napipingkano. Pag nakarecover na, doon lang napagtatanto na sa kabila ng lahat ay tinulungan ko pa sila na makaalis sa lungga ng pagiging bano. Ang industriyang ito ay isang mahabang mesa na hinainan namin ng alak at pulutan. Nung panahong nagkatamaran, kami yung nagpaikot sa baso para lang magkalasingan, matuloy lang ang kasiyahan. Nung masaya na at masigla saka magsisisulputan, ang yayabang pa mga balagbag, ukininam. Huwag nyo kaming inaastahan, nakikitagay lang kayo, wala naman kayong inambag. Wala kayong inambag. Teka lang, nakakutang. Wala naman kayong inambag. Yo, pero hindi pwedeng... Oy! Di ko tuloy maiisip eh. Wait lang.
Yo. Ang totoo, tapos na kami maghukay ng butas at tapos na kami maghukay at magbutas ng daan, lulusot na lang kayo. Ang totoo, siyang tunay. Masakit magsalita kahit pabiro. Kasi ang totoo, dapat balanse lang. Kaya sabi ko, yung Fallen 44, yung Friday the 13, etc., hindi ko nagagamitin. Kasi sabi ko, ito lang ang aking gagawin. Para maging balanse lang. Kapiranggot lang yung binaon kong galing. Para maging balanse lang at para magkaroon ka naman ng dating. Ilang beses kong binanggit ang pangalan mo at dahil ako ang kalaban mo, congrats, sa wakas makikilala ka na rin. Time! Tingin kay Jopper dito. Sobra. Yun, nakakamiss, no? Sana bumatil. Sana makita ulit mo natin si Kuya Kial. Pag nag-uusap kami, pag ginano ko, babattle pa daw siya. Nag-ano lang, naghihintay lang siya ng tamang oras or tiyempo para makapag-focus. Kasi ayaw niyang bumatil ng battle lang. Gusto niya bumatil ng talagang matututukan niya yung kalaban at yung sulat niya. Yun, nag-enjoy ako sa battle na to. Sobrang solid. Sobrang galing nilang dalawa. Pero yun, all 3 rounds, Kial. Hanggang dito na mga pare ko, hanggang sa muli. Peace out!